Hello mga ka-RFF, ito pong muli si Rex Mendoza ng Ramper Financials. Na-miss ko po kayo. Kayo kaya, na-miss nyo ba ako? Alam nyo, napakagagaling ng ating mga kasamahan sa Ramper na sumubok magkaroon ng sarili-sarili nilang mga video dito sa aming channel. And hindi naman po kami nagsisi kasi napakagaganda ng kanilang content, napakaganda ng kanilang material, at magagandang babae at lalaki pa sila, kaya medyo po nakakalamang daw sa isang medyo may edad na kagaya ko. Pero ang paniwala ko naman, kahit papano, ako pa rin ang paborito nyo. Kaya nandito na naman ako. This time it's going to be very different. Kasi alam nyo, sa aking mga nagdaang video, there are times when I tackle a real technical topic. We push through with advising you to follow certain systems, and it's a step-by-step process. Alam nyo, iibahin ko, gagayahin ko yung mga napapanood ko din sa ibang mga platform. At ito po yung sikat na life hacks. Ano ba itong life hacks? Ito po yung mga strategy at mga ginagawa ng mga kabataan ngayon to make life easier, to make life more effective, para po mas maging successful sila sa gusto nilang gawin. Kaya nga life hack para napapadali, napapasimple, or kahit papano, nagiging regular kahit ayaw natin sa umpisa. Yan po ang maganda dun sa tinatawag na life hack. It's almost like it's a strategy to make things easier so that we do it. At yan po ang maganda dito. In terms of the life hacks, hindi nyo po kailangan sundin lahat eh. Kahit po isa lang or dalawa lang ang inyong mapusuan dito sa isasuggest kong mga life hacks, okay na po yun. Ang importante, meron tayong na-implement at meron tayong na-umpisahan. And I think the end in mind is to do a little more after some time, and before we know it, we are ready for bigger things. So ito po, life hacks, ika nga mga panandalian na strategies to make things easier and simpler. Life hack number 1, do an upgraded version of the Ipon Challenge. Alam niyo po, una kong narinig yung Ipon Challenge na yan sa aking napakagaling na kaibigan na si Chinky Tan. Diba, siya nga yung nagsulat pa ng mga libro, gumawa pa siya ng character na ipunaryo, hindi ba? So, it is a community. Pero ako po, parang gusto ko lang mag-suggest a little improvement on that Ipon Challenge. Kasi nakita ko, meron pang mga bumibili ngayon ng mga libreta, nalalagyan ng mga bills. Parang, alam nyo kasi yung Pilipino, sanay na sanay sa gamified ng mga pamamaraan, hindi ba? Imbes na yung dati, maglagay lang tayo sa alkansya, gusto natin ngayon na ilalagay natin in an orderly fashion. So, pag napupuno ang mga pahina, na-excite tayo. So, yun po yung Ipon Challenge na binak-upan na ng mga iba. Meron yan mga kahon, mga envelopes, at mga bagay na nakakatulong to push that Ipon Challenge. Ngayon po, a little bit of an icing on the cake from a Rex Mendoza. Kaya po sinasabi kong upgraded version ito ng Ipon Challenge. I have nothing against the Ipon Challenge, and I think it really works. However, pag medyo malaki na yung laman nung kahon, nung envelope, at nung medyo libro na mga plastic sheets na sinisingitan ng pera, sayang naman. Hindi po yun kumikita ng interes. Hindi ba? So, para sa akin, pag nakakaipon-ipon ka na ng kahit papano, 1,000, pwede na po yung i-invest. There are other options like GSave, the digital banks, G-Invest, and Ramper Online. Huwag po natin kalimutan yun. So, for as low as 1,000, pwede na po natin ilagay sa isang account. So, tutuloy natin yung Ipon Challenge, pero pag nakakabuo na tayo ika nga ng buo, pwede na nating invest para hindi naman nasasayang. Kasi pag sila ay nasa mga kahon at nasa envelope, tulog eh.
Di ba? Pero pag nilagay natin sa mga platform na sinabi ko, abay anywhere po from 3% net to as high as even 20% net, pwedeng kumita yung pera. And when we do this over time, abay malaki po ang diferensya. So, especially po sa inyong mga kabataan dyan, millennials and younger, you have such a long runway. You can take risks. Pag yan, tulog, sayang ang kapasidad ng pera to work for you. So, I will do the Ipon Challenge, but I will establish a way to make the money work harder for me. Kaya po ulitin ko, GSave, the digital banks, GInvest, Ramper Online. Kahit papano pag nakakabuo ka na, lipat ka ng konti, pero tuloy-tuloy ang iyong Ipon Challenge. Diba? That actually works. The next one is to transfer your emergency fund to GSave or digital banks. Lahat naman po ng financial planning practitioners, advisors, nagsabi sa atin that it's very, very important to have an emergency fund. Pero dapat po kahit yung emergency fund, hindi rin tulog. Pag nakalagay yan sa malaking bangko in an ATM account, halos walang kikitain yan. Maybe sa isang taon po, ang interest ng emergency fund na ganyan, malaki na ang 300 pesos. Pero yan, kung ilalagay natin sa digital banks, ang interest po niyan, papalo ng 2,000 to 3,000 pesos. Again, I go back to that main idea to make money work better. Total, emergency fund naman po siya eh. So habang hindi nagkakaroon ng emergency, kailangan nagtatrabaho siya. Harder and better. So by choosing GSave or any digital bank within that space, we can earn more money while we are secure with our emergency funds. Next, take advantage of government investment and incentives platforms. Nandyan po ang MP2. Alam nyo naman, si Miss Jung sa aming Jung's 5, ang dami na niyang material na nag-describe, nag-layout, at nag-introduce ng MP2. And I guess it is actually good for everyone. Lalo na dun sa mga naghahanap ng fixed income returns. You know, the government allows you through Pag-ibig to even start with 500 pesos. And all through time, because nasa MP2 yan, mas mataas ang interest, di hamak pag nagtagal. Malaki po ang diferensya niyan versus kung saan nyo lang nilagay ang pera. That is a government platform. It's almost a guaranteed thing because it's government institution and the state backs it up. Malaking bagay po yan para sa ating lahat. Alam nyo, ang isang napakabigat na incentives platform na maraming Pilipino ang hindi masyadong nakakapansin ay pera. Yung Personal Equity Retirement Account. Alam nyo po, walang halong biro, 1990s pa lang. Kasama na ako sa unang komite na nag-introduce ng bill na yan. We were trying to copy the IRA, the 401k, yan po ang mga benefits ng US government gusto namin gawin dito. Isipin nyo, pag nag-contribute kayo, ang limit po hanggang 100,000 for Filipinos who are working in the Philippines and 200,000 if you're working abroad. Can you imagine, 100,000 nag-invest ka tapos tax deductible. May babawas mo sa taxable income mo. So kung ang tax rate mo, like let's say is 20%. Ang laking bagay po nung matitipid mo dahil deducted siya dun sa gross income kung saan i-compute ang iyong taxes. Doon pa lang, kumita ka na. Kahit hindi mo pa nai-invest. Kasi, totoo naman, pag nasa pera account yan, pwede ka pang mag-invest sa funds, pwede ka pang mag-invest sa bank products. Iba pa yung kikitain ng pera, tapos may incentive pa siya dahil binabawas yan sa iyong taxable income. So, tuloy-tuloy ang pagkita mo, tapos wala ka pang taxes. Nakakabawas ka pa ng taxes. So, pag pinagsama-sama mo yan, ang rate of return mo, napakalaki.
So we have to take advantage of these things. Alam nyo, yes, I understand. They can be cumbersome. You have to go through the process of filling out forms. Alam nyo po, pagtiyagaan nyo na. Isang beses lang naman yan. Once you are able to set it up, tuloy-tuloy na yan. So please, get on with government platforms like MP2 and participate in pera. Sayang po yan. Yan ay idea ng mga taong nag-iisip para sa ating mga regular na Pilipino na kumakayod araw-araw. Ang nakakatuwa nga, ang kumukuha pa ng incentives ng pera, yung mayayaman na dahil silang nakakaintindi. We all have to participate in this personal equity retirement account by the government. Next, convert once into investment equivalents. Convert once into investment equivalents. Paano ba nag-work ito, Rex? Itong hack na ito? Kasi, di ba natatandaan nyo, may mga taong nagsasabi sa atin noon, umiinom ka ba ng kape? Yung kape na yon, co-compute nila yon. Iwasan mo lang yung, like let's say, isang tasa ng kape araw-araw at 180 pesos ngayon. Alam nyo, medyo Starbucks na naman ang kontrabida dito, hindi ba? O, magiging malaki yung pera when you invest it at 10%. Pero alam nyo, for me, it's a mindset shift lang. When I say I want to convert it to investment equivalent, tatapatin ko kayo. Ano ang gusto nyo? 2 tasa ng kape, a bit of a luxury? Twice a week? Or 30,000 in 5 years. O hindi mo masasabi kung saan mo pwedeng gastahin ng 30,000. Maaring makabili ka nung bag na inaasam-asam mo, nung relo na pinag-iipunan mo. Yun ang katumbas ng 2 tasa ng kape. A goal and an objective that matters more to you. But then, usapan natin. Alam nyo, nire-refute ko lagi yan in many of my talks. For many of us, a cup of coffee in the morning is very important. Kaya ayoko namang isacrifice nyo yung bagay na importante sa inyo. Only if it doesn't matter, then you can convert it into an investment equivalent that is more important to you. Yun nga 2 tasa, 180 pesos times 2 in a given week, 52 weeks, convert that to an investment that can earn 10% for you. That is 30,000 in 5 years. That can be a special trip with your whole family. A special vacation that will cost you 30,000. So nasa sa inyo na po yun. Ang very important dito ay naiisip natin itong mga comparisons. What is the price of discipline? Kaya nga po, hack yan Parang huhubog natin ang ating kaisipan to favor something that we ought and we want to do. Next hack, use 1 income, 2 lives rule. Ito po, napakaganda nito. 1 income, 2 lives rule. Mag-asawa, 2 ang sweldo. Dati, kasya naman yung sweldo ng isa Ngayon, dahil tumaas na ang lifestyle, kulang na. Alam nyo ba, pag naipilit nyo yung isang sweldo lang ang gamitin, malaking bagay po itong impact nito For example, si Mr. kumikita ng 50,000, si Mrs. kumikita ng 25. Subukan nyo kayang pagkasyahin pa rin ang lahat ng inyong gastusin sa 50,000. So meron kayong 25, yung isang tao, yung income niya maitatabi. Isang income lang ang gagamitin, 2 buhay ang matutustusan. Yung isang sweldo, yun ang itatabi for investments. Ang laki po ng impact nito mabigat po ito. Kasi yung 25,000 a month for 5 years through proper investing processes and the right choices can net you 1.5 million. May pang down payment na po yan sa isang magandang bahay. So, think about it. Pagkakasyahin nyo ba ang kita ng isa? O ginagastos nyo ba dapat ang kita ninyong 2? Use the 1 income, 2 lives rule. Subukan po natin. Siguro nga, baka sa umpisa, 15,000 lang, humuhugot ka pa rin ng 10,000. Hanggang mapag-isip-isip mo at madisiplina mo sarili mo na hindi na talaga galawin ang kita ng isa sa inyo. Para talagang 1 income, 2 lives kayo. And again, ano ang kapalit? Umaabot
sa about 1.5 million in 5 years. The big numbers will excite you. Ito po yung kagandahan ng life hacks. Ang iniisip natin yung resulta, kaya mas excited tayo. The next one is automate investments with auto-debit arrangements. Ito po lagi nating maririnig. Out of sight, out of mind. Pero sa pera, kakaiba. Out of sight, out of spend. Sabi, hindi mo siya nakita eh. Di ba? Yung sweldo mo, nabawasan ka agad. Kasi yun ay ino-auto-debit mo diretso sa investment. Hindi mo nakita, hindi mo nahawakan. Obviously, hindi mo mahihipo. Hindi mo magagalaw. Ang sabi ko nga, ang pwedeng galawin, gagalawin. So, pag naalis mo na sa kinikita mo at nakadiretso na kaagad sa isang investment platform yan, pagkakasyahin mo ang natira kasi yun lang ang alam mo eh. Yun lang ang dadapo sa kamay mo. Alam niyo po sa amin na magtanong kayo sa aming mga advisors, sa aming mga business development officers, pwedeng-pwede pong i-auto-debit na yan ngayon. Through partnerships with BPI, and sometimes meron din kami mga kumpanya na nakapartner na salary deduction na ang kanilang investment. So, automatic na. Hindi na nila nakikita at because of that, hindi nila feeling na deprived sila kasi kung ano yung pumasok, yun ang kailangan nilang gastusin. So, ano nangyari? Automated yung kanilang investments. Tuloy-tuloy at regular. Hindi na nila pinag-iisipan. Kasi alam nyo, pag yan, pumasok sa account, pumasok sa ATM, alam mong nandyan yan. Oops, anong mangyayari? May invest nyo pa ba? O yan ba ay mapupunta lang kung saang-saang gastusin na hindi natin napag-isipan or napakasakit, hindi man lang natin tunay na kailangan. The next one is avoid installment purchases for a year. Alam nyo, ang hack na ito, very important kasi nakatutok ito doon sa tinatawag nating utang culture ng Pilipino. Ang Pilipino, pag tumataas ang sweldo, sigurado ka, may kukuhaning hulugan niya. May kukuhaning hulugan niya kasi komportable siya doon sa kinikita niya eh. So ano nangyayari doon? Ano ba talaga ang nangyayari? He is taking away the purchasing power of that income. Not just today, but also for the future. To buy something he cannot afford yet. Napakabigat po nun. So ito pong challenge na ito, 1 taon lang. Iwasan lang natin ang pagkuha or pagbili ng kahit anong bagay na hulugan. Kasi alam nyo po, maiipon at maiipon lahat ng hinuhulugan yung yan. And many of our kababayans are like that. They are running what I call the treadmill of work. Hindi pwedeng bumaba sa treadmill. Kailangan tuloy-tuloy yung takbo. Bakit? May pinagbabayarang utang. And hopefully, pag naging age 60 or age 65, merong makukuhang retirement na pambayad ng utang at makakapagpababa sa kanila sa treadmill na yun. Isn't that such a bad life to have? Di ba po parang maganda yung enjoy na enjoy kayo sa buhay nyo, that you are in control. You work because you want to, not because you have to. So ito po, kung maaari lang namang umiwas. Iwas tayo sa hulugan. Now, I will tell you, that kind of discipline, because it's a hack, in 1 year, makikita nyo, mas meron tayong tinatawag na disciplined perspective sa ating kaperahan. Kahit 1 taon mo lang pinagdaanan, marami kang papalampasin at sasabihin mo sa sarili mo, napalampas mo na nga yung mga yan eh. Ano pa kaya ito? So kahit papano, marami kang papalampasin at malalaman mong madali palang maging disiplinado sa larangang ito. The next one, declutter and sell pre-loved items and then invest the proceeds. Alam niyo, sabi nga nila, the garbage of one person can be the treasure of another. Alam niyo, dami niyong hindi ginagamit na damit, laruan, kasangkapan dyan na pwedeng mapakinabangan ng iba. Ang nangyayari nga sa atin pag minsan, binubulok lang natin. So nawawala ng value. Samantala ngayon, pag nakita mong meron pang pakinabang, abay, pwede pala nating ibenta yan. Mabibili pa yan. At yung pinagbilhan, pwede pa nating i-invest. So may pag-asa pang lumago kaysa masira at mabulok lang na hindi mo pinakinabangan. So try to look at your house today. What
are the stuff, mga appliances na hindi mo ginagamit, na maaring gusto ng iba, mga damit na talaga naman pinagkalakihan mo na. May usong-uso nga ho ngayon yung mga pre-love na yan eh. Sigurado ko, may bibili niyan sa iyo. Ang daming platforms ngayon at mga site kung saan natin pwedeng i-alok ang mga ito. At kung ano man ang mapagbilhan, mai-invest natin at lalago pa. Guminhawa ng buhay mo, natanggal mo ang gulo sa kapaligiran mo, kumita ka pa ng kaunti, at pagkikitaan mo pa siya even as you go through the months and the years afterwards. And you'll never know that the money that came from there might even be useful for other things that matter to you in the future. So declutter, sell, and invest proceeds. The next one is leverage side hustles with zero capital. Alam nyo, ang dali po ngayon mag-umpisa ng TikTok shop, ang dali pong mag-dropshipping, ang dami pong hustles ngayon at side hustles na pwedeng pagkakitaan. Sigun sa experience mo, sigun sa network mo, ang dami pong pwede. Abay, sa amin na lang. Kung kayo ay interesado na magturo ng personal finance sa ibang tao, mag-alok ng mga produkto, ng mga investments, insurance, life at non-life, pre-need, medical, may mag-aalok ka lang, wala kang puhunan eh. You just have to go through certain training. And because of that, wala. Ika nga, laway ang puhunan. Yung network mo, palakaibigan kang tao, sinasayang mo. Pwede kang mag-alok ng mga financial services programs na ang totoo naman ay makakabuti sa mga kaibigan at sa kamag-anak mo. Tumutulong ka pa nga sa kanila eh. If you've set them up for a life of discipline, na magiging protektado ang kanilang pamilya, magiging maayos ang kanilang pinansyal na kabuhayan, di ba? Babalikan ka pa nila at magpapasalamat pa sila sa iyo. Pero kumikita ka. Side hustle yan. At kahit sabihin mo magre-retire ka, ang mga bagay na ganyan, tuloy-tuloy. Kasi marunong ka na. You know, all of these things can matter to you because you don't have to retire from these side hustles. You can continue them on even way past your retirement age. And as I've said, the most important thing is this, you're helping other people. Tumutulong ka sa kanila. Eh ano ba naman yung pagkakitaan mo rin yun? Hindi ba? Basta, their best interest is what's in your heart and you're helping them have a better life. Next, get financial education from free Pinoy resources. There are a lot of free Pinoy resources on personal finance, on financial planning, all over the internet. All over YouTube and TikTok. Isa na po ito, ang Rampver Financials, hindi ba? Kasi, why am I espousing this? Kasi, alam nyo, itong hack lang na ito na kung manunood ka rin lang at mag-entertain ka rin lang ng sarili mo, ganitong mga video lang panuorin mo. Bakit? May matutunan ka lang maliit na bagay? May maiwasan ka lang na scam? May 100,000 na yan. Pag tinotal mo ang tulong sa iyo, may 100,000 yan dahil sa mga natututunan mo. They will make you avoid losses and they will lead you to extra income or greater capacity to earn income. Doon pa lang, malalaman mo that these hacks are life-changing. Because they can make you avoid losses and can lead you to further gains. Eh, na-entertain ka rin lang naman eh. Diba? Ikaw na ang pumipili ng type of entertainment that matters to you. Kesa naman manood ka ng kung ano-ano lang na kalokohan dyan na wala ka namang natutunan, gumastos ka pa rin ng data, gumastos ka pa rin ng oras, at kahit papano, yun ang magde-determine, nag-aksaya ka ba talaga ng panahon or ginamit mo yung oras mo sa may katuturang mga bagay. And next, make it a family affair. Ito po yung aking bonus life hack sa inyo. Pag nasa pamilya kasi, nagbabantayan tayo. Kahit papano naman, alam nyo na ang aking pamilya ay medyo advanced in its stage of financial discipline. Pero ang totoo, kahit kami, meron pa rin kaming little competitions. Ha?
kung sino would be doing more in this area, sino ang mas kumita, anong ininvestan na na-miss nung iba, di ba? Yan po ang napakalaking bagay. Kasi if you make it a family affair, kumbaga, o ikaw, magkano ng MP2 mo? Ito na ang MP2 ko. O ikaw ba, nakita mo na may UITF na si Atram na bago? Or meron ng bagong global income fund si Slamsi? Yung mga ganun ba? Una-unahan, pero may katuturan. When you gamify it and it benefits your entire family, ano nangyayari? Yung mga bata, they start early. Yung mga bata will be very focused on a financial track that will lead them to a destination far, far better than yours because they are knowledgeable at an early stage of their life. Pero ito po ang importante. Katulong nyo pa sila. Kasi pag responsibilidad ng buong pamilya, pag ang bawat isa ay responsable, katulong mo sila sa iyong pagtahak ng iyong track towards financial security and prosperity. Sa iba pong pamilya, kayod si Mr., kayod si Mrs., ang mga anak, hindi marunong. Pag hindi na pagbibigyan ng luho, sumasama ang loob. So ano nangyayari? Pabigat sila sa takbo ng buong pamilya. Samantalang, it should be the other way around. That everybody, each member, has a share in making this an enjoyable activity for many. Kaya po, yan ang pinaka-importante. Yan ang aking last point that is very important. When you enjoy what you do, you will make it sustainable. And lalo-lalo na pag ang buong pamilya po ay nagkakausap at nagkakaroon ng agreement sa maraming mga bagay. May tinatawag na values alignment. When you enjoy what you do, you will make it sustainable. When you enjoy it, you will do more. Yan ang konsepto ng life hacks and that's the reason why I am excited nung naririnig at nakikita ko yung mga hack sa pagbubukas ng delata, sa pagbubukas ng botelya, kung ano-anong strategy para makapagluto ng kung anong bagay, binaisip ko, may life hack din ang savings and investment. And I think, yan pong mga na-share ko sa inyo, as I've said, are all life hacks that you can think about implementing in your life. And ang maganda nga po sa life hack, kahit isa o dalawa o tatlo lang ang gawin mo, it's okay. It's okay. Ang maganda, may inumpisahan ka. Baka pwedeng balikan mo yung iba pag medyo nag-work yung napili mong life hack for yourself. And if you can share it with your whole family, your friends, your other relatives, it becomes a tidal wave of cultural change that the Filipino needs for financial security and prosperity. The only time we will be a prosperous nation is when we have prosperous individuals and families in our country. Ito po muli si Rex Mendoza. Sana nag-enjoy kayo sa video ito. Until the next one, my hope and wish would be the greatest blessings of life for all of you. Maraming salamat po.